niyo si Pangulong Duterte at masama ang loob ng mga OFWs at ipapakita nila ito dyan sa hindi nila pag-remit. Iyan ay karapatan ng mga OFWs. Hindi naman pwedeng pilitin ng Malacanang na mag-remit kayo. Pasalamat nga ang Malacanang, marami tayong OFWs pero dito sa ginawa nilang dala kay Pangulong Duterte sa kami ng mga dayuhan, na-realize at mas nabuhay ang damdamin ng mga OFWs buong mundo at ng mga Pilipino buong mundo. Na nag-iba yata yung tono. Napansin din ito ni Senador Amy Marcos na iba yung nabanggit doon sa interview kaysa sa doon sa mismong Senate hearing po, Senador. Totoo ka. Iba. Nag-iba na yung kuha nila. Una, they're so proud, no? They're so proud to announce to the whole world na, nabiyahin na namin si Pangulong Duterte, nandoon na, okay na, solved na, malaking accomplishment namin yun. Ganun na ako, no? They're very proud of what they have done. Tapos nung nag-sitiri nga, nagtutulak ka na kung sino nagsasabi ng totoo. Lahat ng nag-traidor sa Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte is zero vote yan ng milyong-milyong mga Pilipino kasama ng mga OFWs. Ganyan na ang mga Pilipino ngayon dahil yung naranasan natin tunay na pagbabago sa panahon ni Pangulong Duterte na wala. Mas marami na yung addict at kriminal sa daan ngayon. Araw-araw may makikita kang nasa saksak, nananakawan, linggo-linggo may nagagahasa. Ganyan na nangyayari sa Pilipinas ngayon. May kumakalampag po ngayon sa COMELEC at naghain ng urgent motion para resolbahin na yung petisyon na nagkakansela po sa inyong party list, no? Na Duterte Youth Party List. Ang pangalan ay Kabataan Tayo ang Pag-asa. Ano pong masasabi niyo po rito, Chairman? Oo, napanood ko si Raulo ng mga yun. Kunwari lang Kabataan Pag-asa yun, Kabataan Party List rin yun. Nandun si Raul Manuel kanina eh. Actually, hindi ko na sana sasagutin kasi naalala ko yung mga kinaso nila noong 2019, puro house show na kaso yan. Kasi kung totoong mabibigat na kaso yan, di sinakyan na yan nung kaaway ko doon na senior commissioner ng COMELEC noong 2019 hanggang 2022 ni Rowena Guanzon, di ba? Isa sa kinaso nila, promoting violence daw, tantamount to mass murder. Kahit hindi abogado, kahit hindi ganun katalino, makita ninyo, bakit nila kinaso yun? Kasi daw nung meron daw akong speech noong 2018, sabi ko daw, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ang kinuha lang nila yung hanggang maubos kayo sa Kongreso. Tapos sabi nila tantamount to mass murder. So house show talaga yun. Kung meron talaga nagpo-promote ng mass murder, di mga kaalyado ng teroristang NPA, hindi tayo, di ba? Pangalawa, may kinaso yung mga yan, kasama ng mga kaso nila. Vote buying daw tayo sa Duterte Youth Party List. Sabi ko dati, paano nangyari yun? Kahit piso, hindi talaga tayo nag-engage sa ganyang bilihan ng boto. Wala nga tayong TV ads, radio ads, sa billboard, bibili pang boto. Kasi daw, nung nag-speech daw ako, sabi ko daw, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, lahat ng pera at pondo natin, ibibigay natin sa taong bayan, pantulong. Yun ang kaso. Pinangako ko daw yung pondo ng Duterte Youth Party List. Ang pinangako natin, good governance, na hindi tayo mangungurakot. So yan yung mga house show na kaso nila. Isa pa nilang kinakaso, ang Duterte Youth Party List daw ay hindi rehistrado sa COMELEC. It is a fake party list daw. Sabi ko, maisip-isip ko, paano nangyari yun? Yung COMELEC nga noong 2019 sa 2022, kaaway ko. Hindi kami rehistrado sa COMELEC, hindi talaga kami sinama nun sa eleksyon, di ba? Kasi daw meron daw, hindi daw na-publish ang Duterte Youth Party List. Tinignan namin yung mga requirements, kaya kami na-approve kasi we have successfully complied with all the requirements. Pangalawa, pinablish na kami ng COMELEC nung in-announce nila na aprobado ang Duterte Youth Party List. Pangatlo,
Pinablish nila yung nominees ng Duterte Youth. Pang-apat, pinablish tayo sa balota. Pang-lima, ibinoto tayo noong 2019 ng Taong Bayan. So ganun rin noong 2022. Kaya alam nyo, masabi ko sa inyo, dati, hinayaan lang namin yan mga yan magsalita na magsalita. Ang pinagbasihan nila, hindi naman talaga batas eh. Ang pinagbasihan nila yung mga rhetoric dati ng kaaway namin. So kada merong sasabihin yung kaaway namin, kinaraso ng mga yan, ng mga leftist na kabataan. Nung nakaupo ang Duterte Youth Party List, hinayaan lang namin, ganun tayo kabait, di tayo nagkaso ba. Pero ngayon, kakasuhan natin, this week saka next week, isa-isa yan para matuto. Paano nila papatunayan sa korte na hindi tayo rehistrado? Paano nila papatunayan sa korte na we are a fake party list? Tayo na nga lang kaisa-isa dun na naninindigan para sa taong bayan at sa mga tropa ng gobyerno. Kay Pangulong Duterte, tayo pa yung fake. Tayo na nga hindi tumatanggap doon ng pondo. Tayo pa yung fake, di ba? Tayo na nga lang ang nagsasalita doon. Nagiging tunay na boses ng sambayan nandun ngayon. Masabi ko, kaya lang lumitaw yung mga yan dahil number 1 na tayo sa buong Pilipinas. Pero kakasuhan natin yung mga yan, yung mga nagsalita na yan, para lang matuto yung mga kaliwang kabataan na yan. Opo, yun din yung isusunod ko sana kasi mataas sa survey, sinasabing mga survey, ang Duterte Youth Party List, and at the same time para maka-gain ba ng pagkakakilala yung kabataan, gumagawa ng hakbang para mapag-usapan sila at maging relevant po, Chairman. Kaya gumagawa sila ng kagaya po nitong mga hakbangit at hindi na lang hayaan ang taong bayan na mag-decide sa darating na halalan. Yan, boss, buti nabanggit ninyo. Kasi nung tumaas yung Duterte Youth Party List, tumaas rin ng konti yung Kabataan Party List. Tapos sa 10 mga kasalubong ko na Pilipino, halos 4 doon, sasabihin sa akin, Sir, idol ko po kayo. Salamat po sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte. Binoto ko po kayo sa Kabataan Party List. So, 4 out of 10 Filipinos, akala Kabataan Party List ako. Kasi lagi ko kaaway yung mga kaliwa na yun. So, paalala po sa taong bayan, tayo po ang number 5 Duterte Youth Party List. Ang kalaban po natin, yung mga makakaliwa na number 4 Kabataan Party List. Dahil sila po nagre-recruit sa Kabataan Pilipino papunta sa mga makakaliwang grupo at napatunayan naman natin yung iba doon namamatay na as teroristang NPA. So tayo po yung kaaway nila, tayo po yung nagtatanggol sa kabataan Pilipino sa mga, sa makita ninyo pangalang Duterte sa party list system, number 5 Duterte Youth Party List, yun ang pangalang mapagkakatiwalaan nyo at naninindigan para proteksyonan po kayo at ang mamamayang Pilipino. Okay, sir, magandang gabi po, sa Almar po ito. Sir, kumusta po, ano po yung pakiramdam ninyo ngayon na parang tila nasayang po yung tinrabaho ng nakaraang administrasyon patungkol nga dito sa mga makakaliwang grupo? Kasi nga, ang nangyayari po ngayon ay nagkakaroon nga ng boses itong mga makakaliwang grupo, sir. Po, nalulungkot tayo. Alam nyo, pag-upo ni Pangulong Duterte, 8 yung mga makakaliwang kongresista na yan. At ang NPA noon, mga units, 89 guerrilla front. Pagpunta ng 2019, naging 6 na lang yung makakaliwang kongresista. Pagpunta ng 2022, 3 na lang. Dapat nga ngayon, 1 o 0 na yan eh. Ngayon 2025 eh. Kaya lang ang problema, merong gusto mag-peace talks dun sa Administrasyong Marcos. Patay na nga si Joma, ba't pa ipi-peace talks? Durog na yung NPA. Pangalawa, hindi lang makapagsalita ang ating mga tropa ng gobyerno, ating mga pulis at sundalo. Pero siyempre, matagal nilang kaaway yung mga yan. Yung mga yan traidor. Yung mga yan lalo na yung mga makakaliwang kongresista ng mga yan, ginagamit lang yan yung administrasyon ngayon. Kahit naman magtagumpay sila, wala namang pinanigang administrasyon yan. Ginagamit lang yan yung mga politiko, di ba? So masabi natin, dahil sa ginagawa ng administrasyon ngayon, baka manalo uli yung 3, baka mandagdagan pa. Pero tayo, kahit nag-iisa lang tayo sa Kongreso, patuloy tayo nagsasalita. Alam mo, dyan sa pagpunta nila sa COMELEC kanina, yan ay isang patunay at patotoo na tayo ay successful sa ating ginagawa. Dahil tayo ngayon nagda-number 1 na sa bansa dahil sa ating pakikipaglaban sa NPA, at sa mga kriminalidad at mga durugista. Ibig sabihin, yun ang gusto ng taong bayan. Yung ginawa nila kanina, actually, lalo lang nagpasikat sa atin. Lalo lang tayo nadagdagan ng
hindi naman TV ads, TV airtime. Gawa nung ginawa nila. Lalo tayong magkakaboto, gawa nung ginawa nila. At alam nyo, masabi ko sa inyo, yung 3 nominees ng Duterte Youth Party List ngayon, si Congresswoman Cardema na 28 years old galing UP, military reservist. Si number 2, si Berlin Lingwa galing PNPA, Philippine National Police Academy, 26 years old, kaklase ng mga tenyente ng Police, Bureau of Fire at Bureau of Jail. Yung pangatlo nating magiging congressman, si Ron Bawalan, 26 years old, graduate ng Philippine Military Academy, PMA. Kaklase ng lahat ng tenyente ng Army, Air Force, Navy. Ibig sabihin, tayo sa Duterte Youth Party List, yung 3 congressman, pinag-aral ninyo sa UP, PNPA, PMA bilang scholar ninyo, ngayon maglilingkod ng todo-todo para sa inyo, para labanan itong mga makakaliwa na ito. Siyempre para ipagtanggol ng mga Pilipino, lalo ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte, na talaga namang gagawin natin lahat ng paraan para makauwi siya. At ngayon nga po Friday, nakikiisa tayo sa SMNI, kay Pastor Kay Buloy sa kanyang panawagan na bring him home, di ba? The 80th birthday ng Pangulong Duterte ngayong Friday, nakikiisa tayo sa panawagan ng milyong-milyong mga Pilipino. Sir, kamusta po yung pag-iikot po ninyo dito po sa mga kabataan? Ano po yung reaksyon, response nila kapag naririnig po yung mga party list group po na affiliated po dito nga po sa mga makakaliwang grupo, sir? Wala, mahina na yun, mga yan. Yung mga makakaliwang youth groups na yan. Talagang akala kasi nila bobong Pilipino eh. Ngayon, masabi ko sa inyo, manalo yung lahat ng kandidato natin sa PDP dahil nabuksan ang isipan at mga mata ng mga Pilipino kung sino mga dapat iboto ngayong eleksyon na ito. Lahat ng nagtraidor sa Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte is zero vote yan ng milyong-milyong mga Pilipino kasama ng mga OFWs. Ganyan na ang mga Pilipino ngayon dahil yung naranasan nating tunay na pagbabago sa panahon ni Pangulong Duterte na wala. Mas marami na yung addict at kriminal sa daan. Ngayon, araw-araw may makikita kang nasa saksak, nananakawan, linggo-linggo may nagagahasa. Ganyan na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Hindi naman nagsasalita yung leader natin, di ba? Alam niyo sa pagkakakulong nila kay Pangulong Duterte, pagkakakidnap at pagdadala sa mga dayuhan, lalong nabuhay ang diwa ng Pangulong Duterte sa ating lahat ng mga Pilipino. Hinahanap-hanap natin siya, ang kanyang tunay na pagbabago at lahat tayo ngayon. Ikilos, boboto, maninindigan, magsasalita at ipapakita ang katotohanan. Because ayan nga po, truth that matters. Diba? Ito ang dala ng SMNI, ni Pastor Kay Buloy at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, isang tanong na lang bago ko ibalik kay Partner Admar. Kunin ko lang yung reaction mo doon tungkol sa balak ng mga OFW, mga kababayan nating OFW doon sa Europe na zero remittance po, sir. Yan ay karapatan ng kahit sinong OFW. Dahil collectively, sa pagpapadala nila sa kanilang pamilya, yumayaman ang bansa at lumalakas ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, doon sa ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Duterte lamang at si Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa kanilang mga anak. Habang sila ay nagtatrabaho abroad, ang kanilang mga anak ay nandito, sila nagpoprotekta laban sa mga rapist, mga drogista, kriminal at recruitment ng unpaid na terorista. Ang nanindigan lamang ay sa Pangulong Duterte. Kaya kung ganyan ang pakiramdam ng mga OFW, na ikinulo si Pangulong Duterte at masama ang loob ng mga OFW at ipapakita nila ito dyan sa hindi nila pag-remit. Iyan ay karapatan ng mga OFWs. Hindi naman pwedeng pilitin ng Malacanang na mag-remit kayo. Pasalamat nga ang Malacanang, marami tayong OFWs pero dito sa ginawa nilang dala kay Pangulong Duterte sa kami ng mga dayuhan, na-realize at mas nabuhay ang damdamin ng mga OFWs buong mundo at ng mga Pilipino buong mundo. At ngayong Friday, lalo natin ito makikita sa birthday ng Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, siguro Chairman, bilang panghuli, mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa po. Yes, mula po sa Duterte Youth Party List, tayo po ay nananawagan sa ating lahat ng mga kababayan Pilipino na ngayong Friday po, 80th birthday ng Pangulong Rodrigo Duterte, tayo po ay maglunsad ng iba't ibang unity rides at rally sa ating mga bayan para po ipakita ang ating pagsuporta at pagmamahal sa ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay nakakulong ngayon pero siya po ay may TV
Kaya may papakita po natin yan na ang mga Pilipino, milyon-milyon sa buong mundo ay talagang naghihinagpis, nalulungkot dahil nawala ang tatay ng sambayan ng Pilipino. Pero wag po kayo mag-alala, Pangulong Duterte. Hanggat buhay tayo, buhay ang mga Pilipino, iuwi po namin kayo. Gagawin namin lahat ng paraan. Milyon-milyon tayong mga Pilipino na gagawa ng paraan. Dahil mahal na mahal po namin kayo at mahal na mahal namin ang inyong anak, Vice President Sara Duterte, at lahat ng inyong ginawang tunay na pagbabago sa bansang ito. Po, gusto ko lang po balikan yung sa nangyari sa Senate hearing. Ano po yung assessment po ninyo doon, Senador? And bakit wala po kayo doon sa sa hearing, Senador? Nagkuhan ko, nagatuyo ko, Admar, na ako sa Mindanao. Opo. So, pag-sit niya sa hearing, alanganin ako mabiyahe na magpa-Manila. So, di dayon na ako ang tuyok-tuyok doon sa Mindanao. Opo, Tagalog lang po tayo para maintindihan ng ating mga kababayan hanggang abroad. Senador, basi kita rin sinabta na yan eh. Oo, kay daghan ba ako nakita sa imuhang Facebook na nagluto ng kaglitsyon dito sa sa Mindanao. Senador, ano po yung naging assessment po ninyo? Kasi nung una, maraming nagdadalawang isip doon sa kung magiging patas ba, kung lalabas ba yung katotohanan. Pero nasurpresa yung mga Duterte supporters nang malaman nila kung ano po yung mga ganap. Anong nakita mo doon sa mismong Senate hearing po, Senador? Nakita natin na ang dami nilang binayolate. Binayolate na lang konstitusyon, binayolate na lang ating sariling batas, at talagang hindi natin alam kung sino sa kanila nagsinungaling. Kasi ibang sinasabi ng isa, ang isa naman, iba naman ang kiniklaim. So, halata na meron silang ginawang hindi maganda. Opo, and yung mga hindi consistent kasi prior sa naging investigasyon ng Senado, meron na silang mga paunang interviews din sa media na nag-iba yata yung tono. Napansin din ito ni Senador Amy Marcos na iba yung nabanggit doon sa interview kaysa sa doon sa mismong Senate hearing po, Senador. Totoo ka. Iba. Nag-iba na yung kuha nila. Una, they're so proud, no? They're so proud to announce to the whole world na, nabiyahe na namin si Pangulong Duterte, nandoon na, okay na, solved na, magaling, malaki accomplishment namin yun. Ganun na ako, no? They're very proud of what they have done. Tapos nung nag-hearing na, nagtutulakan na kung sino nagsasabi ng totoo. Nag-iba na yung tono ng music. Senador, nakikita nyo po ba bilang dating law enforcer, ngayon mambabatas, meron pa bang dapat baguhin sa mga patakaran sa pag-deal natin sa ICC and sa Interpol, or sapat na po yung mga patakaran o mga batas, mali lang yung interpretasyon? Walang problema ang batas. Andyan lahat yan. Nakalatag na yan. Ang problema ang implementasyon nga. Kung ang intention ng implementer ng batas ay violate yung batas mismo, kahit na anong gagawin mo, talagang wala ka magawa. Dahil sila man nag-implementa. Alam nilang mali, pero in-insist pa din nila. Alam nilang dapat nagkakaroon muna ng warrant galing dito sa local courts natin bago ibiyahe yung inaresto nila. Hindi nila ginawa. Alam nila na in case of conflict between the international treaty at ng konstitusyon, mananaig dapat ang ating konstitusyon. Pero ano ginawa nila? Pinipilit nila yung naratibo nila na sila sumunod lang sa international treaty. Hindi pa treaty ng ICC, kasi insisting mo talaga sila na hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. So ang international treaty na kanilang pinanghawakan ko is yung sa Interpol.
yun ang kanya pinanghawakan. So, ano, masyadong nakasalungat. Sabihin ka na totoo yan na hindi daw tayo under sa ICC, wala nang jurisdiction, pero hirap ako Yes po. yung paghahabol daw ng ICC sa mga nag-violate ng international humanitarian law ay patuloy pa rin daw. So, para bang hiwalay nila yung Estado as a state daw, hindi natin membro ng Interpol. Pero, hindi natin membro ng ICC. Pero, kung mayroong wanted ng ICC na nandito, individual na wanted ng ICC nandito sa loob ng ating jurisdiction, ay obligado pa rin tayo na mag-cooperate sa ICC. Hindi ko maintindihan. Kahirap ispilingin yung explanation nila. Parang hiniwalay niya yung Estado at saka yung tao. So when you say, as a state, we are no longer a member of ICC, a state is a state. And ano bang elements ng state? Ang elements ng state is people, territory, government, and sovereignty. Yung apat na yan yung key elements ng state. Bakit mo iwala yung people sa government? So hindi na tayo estado hindi na tayo estado na hindi nag-recognize sa jurisdiction ng ICC. Ihiwalay niya yung tao. Pilipino man yan. Pilipino, membro pa rin niya ng estado. Ang hirap. Hindi ko makuha kung anong bakit sila nag-explain ng gano'n na gusto hiwalayin yung tao sa gobyerno o sa estado, na ang tao ay kasama man niya sa estado. As I've said, 4 na elements ng estado. Ito yung people, government, territory, and sovereignty. Yan mga 4 ang key elements ng state. Bakit na hiwalay yung 4 na yan para lang talaga makapag-cooperate sa ICC? Hirap. Pero sa haba po ng inyong serbisyo sa pambansang pulisya, may kahalintulad po ba na pangyayari na halimbawa siya po ay may kaso pero sa iba yung dagat at yung parang minadali, diretso agad sa pinadala natin agad or kailangan pa ng mga extradition process po, Senador? Sa pagkakaalala nyo lang po. Ang maalala ko, it's the other way around, no? The other way around. Meron din ganyan na kagaya ng yung mga suspected na mga terorista na wanted din sa ibang bansa na kinuha nila. Kung walang kaso dito sa Pilipinas, walang kinakarap ng kaso, pwede lang kunin, pero silang kumuha. Sa ating baligtad kung sino yung tao, halimbawa ako, merong yung si Kerwin Espinosa, wanted yan dito sa Pilipinas, hinahanap natin. Tapos, nagtago doon sa Dubai. Nag-coordinate tayo sa ang ating, yung PNP nag-coordinate sa ating embassy doon sa Dubai para mag-coordinate sa police ng Dubai through the Interpol na kukunin si Kerwin Espinosa dahil sa Pilipinas. So, ang ginawa natin, pinasundot natin doon si Kerwin Espinosa, tayo na requesting state, pinasundot natin doon at binahin natin papunta dito. Ang nangyari kay Pangulong Duterte, baligtad kung sino man ang requesting party, hindi natin masabi requesting state kasi according to them, ang nag-request daw is the Polcom, Interpol. So, kung Interpol is the requesting party, all you have to do is, kung gusto talaga nang implement yung request, yung red notice or yung diffusion or ang tawag na doon, diffusion notice or what? Opo. Diffusion, kung gusto lang i-implement yun, i-implement nila, i-custodian nila yung tao, pero maghintay sila kung
susunduin yung tao dito ng requesting party. Tayo pa naghati doon kay Pangulong Duterte sa dahil. Hindi na tayo requesting party. So parang lumalapas na tayo requesting party sa Napolcom. Uy, mag-issue na kayo ng red notice para dito kasi gusto na namin itong hulihin. Baliktad. Tapos pag nahuli namin, kami na maghatid dyan. Parang ganun ginagawa nila. Di ba? Parang kabaliktaran ba ito, Senador? Kasi marami tayong mga OFWs minsan nasasangkot sa krimen sa ibayong dagat, pero sinusuportahan natin to the point na kung kailangan nating maiuwi, either matanggal siya sa death row o di kay maiuwi siya papunta dito sa Pilipinas, ginagawa natin. Kabaliktaran ba ito sa nangyari ngayon na isang Pilipino, walang kaso nga dito sa Pilipinas, basta-basta, wala nga nag-aresto sa kanya mula doon sa side ng ICC, tayo pa nagkusa, hinatid mula nag-isang stop pa doon sa Dubai, papunta doon sa Netherlands. Complete kabaligtaran. Complete kabaligtaran sa ginagawa nila. Tayo pa mismo nagkanuno sa ating citizen, no? Imbis protektahan natin ang ating citizen, primary duty of the government, according to the Constitution, is to serve and protect its people. At anong ginawa natin? Hindi natin protektahan, bagkus, ipinagkanuno pa natin doon sa mga dayuhan, yung ating mamamayan. So that's how we are as a Filipino. That's how we are as a country. Nakakaya. Opo. Nakakaya talaga. Sobra nakakaya. Kung hindi na nakakaya, nakakasuklam pa. Dahil alam natin na sila lang ang may gusto noon yung taga-gobyerno. Ang Filipino people ay ayaw. Ayaw ng Filipino people na mangyari yun. Sila lang yung may taga-gobyerno na may sariling agenda, sariling interest. Kaya nila ibinyahe kaagad si Pangulong Duterte. Naka-ready pa. Baligtad niya. Dapat ang requesting party ang magsundo dito. Puntahan nila, kunin nila kung gusto nila. Tayo pang atat na ibiyahe kaagad. Naka-ready na kaagad yung private jet. Opo, at lumabas nga rin sa investigasyon, sa Senate investigation na napag-uusapan, wala daw silang alam doon sa arrest warrant daw, narinig lang daw nila doon sa nabanggit sa Hong Kong na parang nasama sa speech ni FPRRD sa Hong Kong na baka meron na daw siyang na arrest warrant. Tapos sa mere chismis, sabi nga ni Senador Amy Marcos, nag-mobilize ng 7,000 kung pagbabasehan yung interview ni DILG Secretary na iba naman yung sinabi ng PNP chief na nasa daan lang, Senador. Baligtad niya halatang kasinungalingan yung pinagsasabi nila Dahil saan galing yung info namin? Kundi sa loob mismo ng Malacanang. Kaya nga nalaman ni Pangulong Duterte dahil meron nag-info sa amin na taga doon yung taga Malacanang na kasama nila na may warrant na lalabas. Kaya nalaman namin. And may mga reports din na maging yung mga police deployment doon po sa airport sa Davao City, kasi una yun na lumabas na marami daw mga police na itinanggi nila. No, itinanggi pa nila yon na part daw yon ng kanilang operation. Marami sila, pero kalaunan kung pagtatagpiin mo, may kaugnayan nga dito sa pag-aresto sa dating Pangulo, Senador. Oo, kasi pwede man kung halimbawa mayroong private jet na sasakyan si Pangulong Duterte, didiretso ng Davao, hindi dadaan naman nila, so hagit pa rin nila yung airport ng Davao. Opo. So planadong-planado po ito. Hindi na kailangan ni Interpol na, magplano kayo. Kasi sabi ni... Kasi may chismis. Kasi may chismis. Oo. Kabaliktaran, parang sila nang nagkusa. Kumbaga, yan po yung pananaw ninyo. Nagkusa sila na, okay, arestohin namin, maglabas na kayo ng warrant, dire-diretso na ito sa inyo, papunta dyan sa Netherlands. Parang ganun. Parang ganun.
Po, nabanggit niyo po dito sa inyong pong social media post, Senador, na yung mga security details niyo pala ay pinagtatanggal at marami daw mga retired cops at mga sundalo ang handang magboluntaryo na magbantay po sa inyo. Walang mga firearms, ang meron lang sila kamote, balanghoy, saging, manok, bisaya, ready to survive with me. Ano po yung pakahulugan po nito, Senador? Ngayon, sa ngayon nga, ang kasama ko nga ngayon, mga retired dito na pulis na nagboluntaryo at sundalo, mga retired na PC, nagboluntaryo ito na sumama sa akin dahil ang aking security ay pinareport na sa unit nila. Pagdating ko dito kahapon sa Davao, wala na rin kasi mga security. Pinareport na sa unit nila. Naintindihan ko rin naman. Pero sa monitoring po, opo. Panggigipit on my part. Opo. Hindi ko ito kinukonsider na panggigipit. Naintindihan ko yung mga unit commanders ng yung police na nagsisecure sa akin. Ayaw rin nila mahatuotan sila, baka mamaya mapagalitan sila. So, okay lang, from time to time, pwede na i-pull out at i-account yung trupa nila na sa atin. Wala pa magawa. Normal talaga yan. That's life. Opo. Senador, yung ginawa nila kay FPRRD, maaari din ba or pinaghahandaan nyo na rin na maaaring gawin din nila sa inyo in case kung meron din kayo na warrant of arrest at hindi chismis? Paano ba yan, Senador? Yes. Kaya naman gawin sa former president. Kaya naman gawin sa akin. But ang pagkakaiba lang, isa I'm a sitting senator and I can seek the protection of the Senate if ayaw ko magpa-aresto. So, pwede ko magtago sa mag-standby sa Senado. It has been done ng mga presidents na ganung klaseng sitwasyon. So, pwede natin gawin yan. Pwede natin i-avail yung protection na pwede ibigay ng Senado while naghihintay tayo na ma-resolve ng Supreme Court yung ating petition na pending. Opo. For the record, Senador, meron po ba kayo or wala kayong kaso na may kaugnayan po dito sa sinasabi nilang war on drugs at EJK dito po sa Pilipinas? Wala akong maalala kahit isang kaso. Wala. Opo. Ma-criminal man o ma-administratibo, wala akong kaso. So same kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang mga kaso dito at doon sa ICC ang meron lang. Ganun. Pareho lang kami. Opo. Anong masasabi niyo po doon sa sinasabi na pagdating daw po sa mga naging biktima di umano ng war on drugs at EJK ay failure daw yung justice system natin. Naging failure po ba? Wala po bang nahatulan ng guilty na mga naging abusado na mga pulis na sumobra doon sa kanilang tungkulin, Senador? Meron mga kasuhan na kulong, konbikto hanggang ngayon. Marami. I-scan yung, hindi wala ko certain data. Pero alam ko, may mga nakonbikto na dyan. Isa lang dyan, masabi ko, yung bumaril doon kay Kian de Los Santos. Opo. Serving the sentence na ngayon. Dahil sentensyado na Yun yung lagi nilang paulit-ulit pero ang hindi binibigyang diin nila na hindi natulog yung Duterte administration nung nagkaroon ng kasalanan kasi naalala ko, sabi ni PRRD, gawin nyo lang yung trabaho ninyo, mga pulis, handa ako mag-back up. Pero kung pasaway kayo at abusado, ako mismo yung magpaparusa sa inyo. Tama ka. Almar, tama ka. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Senador, kasi sa March 28, hindi po mapigilan yung bugso ng damdamin ng ating mga kababayan. In fact, after nung naaresto ang dating Pangulo, halos araw-araw, no? Every other day, bawat araw nagkakaroon po ng pagtitipon, mass action ang mga Duterte supporters po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa mundo at parang hindi sila tumitigil, mas lalo pang dumarami lalo na sa darating po na March 28. Ano po ang masasabi nyo dito at mensahe nyo na lang din sa ating mga kababayan po? Sa ating mga kababayan na ako'y nakikiusap na sana
huwag lang, no? Hindi lamang sa itong March 28 tayo magpapalabas ng ating sama ng loob at ng ating sentimiento. Tuloy-tuloy po natin itong gagawin hanggat hindi mabalik si Pangulong Duterte. So, ipapalabas po natin ang ating sentimento. Wala namang violation sa batas yan. Kung nagpapalabas ka lang ng sentimento sa freedom of expression, constitutionally guaranteed right natin yan. Basta huwag lang tayo gumamit ng dahas. Walang problema yan. So tuloy-tuloy na natin, tuloy-tuloy tayong mag-ingay, tuloy-tuloy tayong magdasal para maibalik si Pangulong Duterte dito sa ating bansa.